Ilang araw lamang matapos ang patraidor na pag-atake ng Imperial Japan sa Pearl Harbor, agad na binalak ng nanggagalaiting Amerika ang gumanti. Sa kanyang pakipag-usap sa US Joint Chief of Staff sa isang meeting sa White House noong December 21, 1941, ipinaalam ni Presidente Franklin Delano Roosevelt ang kanyang balak na rumesbak. Labis na nanlumo at nalugmok ang Amerika matapos ang insidente noong December 7, kaya't kailangan ang isang moral booster. Nais din ni Roosevelt na magbigay ng agam-agam sa publiko ng Japan ukol sa kakayahan ng kanyang mga lider. Para kay Roosevelt, kailangang bombahin kaagad ang Japan at wasakin ang ilusyon ng Japanese public na naniniwalang di matitibag ang lakas ng Imperial Japanese Military matapos ang Pearl Harbor attack. Ilang mga opisyal ang nagmungkahi ng paraan sa strike back. Para kay Navy Captain Francis Lowe, Assistant Chief for Anti-Submarine Warfare, mainam ang paggamit ng twin-engine Army bomber na ilulunsad mula sa mga aircraft carrier bilang epektibong paraan ng pag-atake. Nagka-ideya nito si Captain Lowe nang minsang mapanood ang pag-take off ng mga US Army bomber sa Naval Station Norfolk Chambers Field sa Virginia sa paliparang pinantahan ng outline ng isang carrier deck. Itinukang manguna sa misyon ang flight instructor na si Lieutenant Colonel James Jimmy Doolittle. Bago ang digmaan, si Doolittle ay isang kilalang civilian aviation expert at manager ng aviation department ng Shell Oil Company. Ipinanganak noong December 14, 1896, tinapos niya ang kursong Bachelor of Arts at Doctorate sa Aeronautics sa MIT. Pagsikdab ng World War I, naging flight instructor si Doolittle sa nooy umuusbong pa lamang na military aviation ng US Army. Noong mga panahong iyon, wala pang US Air Force at ang mga eroplanong pandigma ng Amerika ay kabilang pa sa mga sangay ng hukbong katihan. Bago mag-World War II, naging matunog ang pangalang James Doolittle dahil sa mga kamangha-mangha niyang record sa pagpapalipad ng eroplano. Siya ang isa sa mga unang gumamit ng instrumento sa aerial navigation. Gamit ang isang two-seater de Havilland DH-4, tinawid ni Doolittle ang continental United States mula Palm Beach, Florida sa kanluran hanggang sa San Diego, California sa silangan sa loob lamang ng 21 oras at 19 na minuto. Ganoong record ang hinawakan ni Doolittle nang ipatawag siya sa misyon na bombahin ang Tokyo. Bilang paghahanda, idilipat si Doolittle sa Army Air Forces Headquarters upang pangunahan ang pagplano sa operasyon. Dahil kailangan ng isang eroplanong kayang lumipad sa bilis na 2,400 nautical miles o 4,000 kilometers, karga ang 2,000 pounder ng mga bomba, inirekomenda ng nooy Lieutenant Colonel na si Doolittle ang B-25B Mitchell bombers. Upang kayanin ng B-25B ang biyahe, tinanggal ang ilang mga bahagi nito para magdagdag ng isa pang fuel tank. Maliban sa B-25B, tiningnan din ang posibilidad ng paggamit ng B-18 Bolo at B-26 Marauder, pero ang dalawang eroplano ay mas mahaba ang wingspan na kakain ng mas malaking lugar sa aircraft carrier. Mas mahirap at delikado silang imaniobra sa flight deck ng barko, kaya tanging ang B-25B ang ginamit. Ito'y kahit di pa nasubukan sa ginoong misyon ang naturang eroplano. Unang balak ay palapagin ang mga eroplano sa Vladivostok, Russia upang mapaikli ang biyahe ng mga 1,100 kilometers. Pero di pumayag ang Soviet Union sa takot na madamay sa digmaan dahil noon aliado pa nito ang Germany at pumirma ng kasunduan na maging neutral sa away ng US at Japan. Kaya naging problema para kina Doolittle kung ano ang sunod na hakbang sa mga piloto
matapos isagawa ang raid. Mabuti na lamang at nag-alok ang China na nooy pinamunuan ng nasyonalistang si General Chiang Kai-shek ng 5 mga posibleng landing site. Di inalintana ng China ang posibleng restback ng Japan na noong panahon iyon ay nagkikidigma din sa mga incheck. Pero di natatapos dito ang malaking balakid ng mga raider. Upang maging matagumpay ang operasyon, kailangan ng mga bomber ang proteksyon ng mga fighter escort upang lubos na mapasok ang airspace ng Imperial Japan. Ngunit walang maibigay na fighter escort ang US Army dahil sa kakulangan ng mga eroplano. Nang tuluyang matukoy na ang B-25B Mitchell ang gagamitin sa operasyon, 2 eroplano ang sumampa sa deck ng USS Hornet na nooy nakadaong sa Norfolk. Noong February 3, 1942, matagumpay na nag-take off sa flight deck ng aircraft carrier ang 2 medium bomber na labis na ipinagalak ni Doolittle. Isang grupo ng mga veteranong crew mula sa 70th Bombardment Group ang pinilian ng mga voluntaryo para sa misyon. Ang unit na ito ang unang inisyuhan ng B-25B at kilalang magaling sa pagpapalipad ng naturang eroplano. Upang mapanatiling sikreto ang kanilang misyon, di ipinaalam sa mga volunteer ang kanilang misyon nang ilipat ang unit sa Columbia Army Air Base sa South Carolina. 20 mga eroplano at 24 na crew ang pinili para sa misyon. Upang gumaan, tinanggalan ng ilang mga bahagi ang eroplano tulad ng pang-ibabang gun barrel, liaison radio at dinagdagan ng mga tangke ng aviation fuel upang madagdagan ang fuel capacity ng bawat eroplano sa 1,141 US gallons o 4,319 liters. Upang panakot sa mga hahabol na Japanese Zero fighters, naglagay ng mga peking kanyon sa buntot ng bawat B-25B. Isa sa mga piloto sa misyon, si Captain C. Ross Greening, ang nakadesenyo ng isang improvised aiming sight upang palitan ang mas mabigat na Northern Bomb Sight. 2 sa mga eroplano ang nilagyan ng kamera upang mag-record sa buong misyon. Noong March 1, 1942, sinimulan ng 200 ng crew ang pagsasanay sa Eglin Field, Florida. Kahit walang alam sa totoong misyon, masigasig ang mga voluntaryo na sinanay sa pagpapalipad ng eroplano sa parang carrier deck na runway, mababa at panglabing paglipad, mababang pambobomba at pagpapalipad ilang metro lamang mula sa ibabaw ng tubig. Sa 25 na mga eroplano, 15 ang tuluyang napili para sa misyon. Isa naman ang ginawang pansubok kung kakayanin ang ganoong bilang nang magti-take off sa isang aircraft carrier. Nang makitang may lugar pa para sa isa pang eroplano, ang buong 16 ay isinakay sa barkong para sa misyon. Noong April 1, 1942, ang 16 mga eroplano kasama ang crew na may kabuang bilang na 80 to 120 Army support personnel ay isinakay sa USS Hornet sa Naval Air Station, Alameda. Karga ng bawat eroplano ang tig-4 na 500-pounder na mga bomba na espesyal na ginawa para sa misyon. 5 sa kanila ay may nakasabit na Japanese Friendship Medal na binigay ng Imperial Japan sa US military bago magkagyera. Kabilang sa nagsauli ng medalya ng pagkakaibigan ay si Lieutenant Colonel Doolittle na personal na nanguna sa misyon. Noong April 2, umalis ng loob ng San Francisco ang USS Hornet papunta sa napakalayong target na Japan. Ilang araw ang lumipas, sinalubong ang USS Hornet ng kanyang escort na USS Enterprise, isa ding aircraft carrier kasama ang malaking armada na escort nito na tulad ng mga cruiser, battleship at destroyer nang ito ay lumayag
malapit sa hilaga ng Hawaii. Ang escort na ito ay mula sa Task Force 16 ni Vice Admiral William Halsey Jr. Kabilang sa kanilang kasama ang dalawang oiler ship na nagkarga ng langis sa mga barko noong April 17 sa gitnang Pasipiko. Upang panatilihing lihim ang kanilang paglalayag, nagpatay ng komunikasyon ang task force habang tahimik na lumalayag patungong Japan. Upang panatilihing lihim ang kanilang paglalayag, nagpatay ng komunikasyon ang task force habang tahimik na lumalayag patungong Japan. Ngunit di madali ang magkubli sa malawak na karagatan. Pasado alas 7 ng umaga ng April 18, habang sila ay nasa mga 650 nautical miles o 1,200 kilometers na lamang mula sa Japan, isang kakaibang bagay ang nakita ng USS Hornet sa may kalayuan. Nakita din pala sila ng sasakyang dagat na ito, ang Japanese patrol boat na Nito Maru. Agad nakatimbre sa Tokyo ang 70-ton na patrol boat bago pa man ito patutukan ng escort cruiser na USS Nashville. 11 sa mga tripulante ng Japanese boat ang nasagip nang lumubog ito, pero di nagpadakip ng buhay ang kanyang kapitan. Dahil nabulabog at nawala ng element of surprise, nagdesisyon si Doolittle na simulan ang misyon. Ito'y kahit pa 170 nauticals pa lamang sila mula sa itinakdang take-off point at 10 oras na mas maaga. Nang matansya na may sapat siyang lugar sa flight deck, unang nagpalipad ng kanyang B-25B bomber si Doolittle. Maya-maya pa ay sumunod ang iba pang mga eroplano na kahit unang beses pa lang naka-take off sa isang pagyawang-gewang na runway ay maayos na nakalipad. Bagamat isa sa mga eroplano ang muntik madisgrasya nang masyadong mababa ang lipad at muntik bumulusok sa dagat. Unang nagpormasyon ng tig-dalawahan sa kanilang paglipad ang mga eroplano. Nang papalapit na sila sa Japan, binabaan nila ang lipad nang halos sumayad na sa dagat sa pormasyong isahan upang di matiktikan ng Japanese radar. Nakarating sila ng Tokyo ng tanghaling tapat at 6 na oras matapos umalis sa carrier deck ng Hornet. Umakyat sila sa taas ng 460 meters at nagsimulang magpaulan ng kanilang dalang mga bomba. 10 military target sa Tokyo ang binayo, 2 sa Yokohama at 1 sa bawat syudad ng Kobe, Yokosuka, Nagoya at Osaka. Kahit may nakasalubong silang mga Japanese fighters, wala namang masyadong napinsala sa mga B-25B paliban sa eroplano ni Lieutenant Richard Joyce na natamaan ng anti-aircraft fire. Nagamit din ang mga Peking Canyon sa buntot ng mga eroplano dahil wala silang namataang mga Japanese fighters na sumunod. Matapos ang kanilang misyon, tumuloy sila sa China patawid ng Sea of Japan. Ngunit dahil kinakapos sa gasolina, 15 lamang sa mga eroplano ang nakatawid ng China. Ang isa ay napadpad sa Vladivostok, Russia na nooy neutral sa digmaan ng US at Japan. Lahat ng mga umabot sa China, kasama si Doolittle, ay nakarating ng halos walang aberya maliban lamang sa isang crew na namatay nang di agad bumuka ang kanyang parachute. Si Doolittle naman ay swerteng nahulog at natapat sa isang tumpok ng dumi ng hayop. Sa kabuuan, umabot sa 50 Hapones ang namatay sa pambobomba. Mahigit 400 din ang sugatan, kadalasan ay mga sibilyan. Kung tutuusin, kakarampot lamang ang naging pinsala ng Japan sa naturang operasyon. Sa hanay ng mga raiders, 3 ang namatay sa aksidente at 8 naman ang naging bihag ng mga Hapon sa China, kung saan 3 ang pinatay at 1 ang namatay sa sakit. Sa galit ng mga Hapon, pinagbuntunan nila sa kanilang paghihiganti ang mga sibilyang Incheck na tumulong sa mga kasapi ng Doolittle raid. Ang karahasang ito ay nagresulta sa pagkasawi ng mahigit 200,000 na mga sibilyan at sundalong Chinese
Samantala, ang crew ng ika-16 na eroplano sa ilalim ni Captain Edwin York na napadpad sa Russia ay tinakip at ikinulong. Bagamat maayos naman ang pagtrato sa kanila, hindi makagalaw ang Soviet Union na tahasan silang pauwiin sa US dahil ayaw nilang madamay sa ganti ng Japan. Kaya nakipag-ugnayan ang Soviet Secret Service sa mga smuggler upang ipuslit ang mga POW patawid ng Iran at dalhin sa British Embassy. Dito nakalusot ang mga kano at di nasira ang reputasyon ng mga Russian sa US at sa Japan. Nang maligtas ng China at nakauwi ng US, inihanda ni Lieutenant Colonel Doolittle ang sarili na humarap sa isang military court-martial dahil sa palpak niyang misyon at pagkawala ng 16 na mga eroplano at mga crew nito. Bagkus, sinalubong siya at ang kanyang mga tauhan ng parangal mula sa US government. Tinawaran si Doolittle ng Congressional Medal of Honor at itinaas ang ranggo ng 2 antas sa Brigadier General. Binigyan din ng promotion ang mga kasama sa Doolittle Raiders. Binigyang pugay din sila ng pamalaan ni Chiang Kai-shek. Nabuhayan ng loob ang mga Amerikano at maging ang ibang allies dahil nalusutan at napatikim ng bagsik ng mga kano ang bansang Japan. Nabutas ang ilusyon ng mga Hapon na di sila magagantihan ng Amerika dahil sa malayo nilang lokasyon at mahigpit na depensa. Ikinagalit ng mga opisyal ng Imperial Japanese Navy ang pagyayabang ng Japanese Army na siyam na US B-25 ang kanilang napabagsak, gayong wala naman kahit isa. Nanggagalaiti din ang IGN dahil totoo pala ang natanggap nilang ulat na may namataang US Task Force na umaaligid sa Japan. Lalo nitong ikinagalit na nakalusot ang mga US bomber na di nila alam kung paano nakapaglunsad ng raid, gayong di kaya ng mga eroplano ang isang mahabang operasyon tulad ng ginawa nila sa Pearl Harbor 4 na buwan ang nakakaraan. Kaya iniutos ng IGN Field Marshal na si Admiral Isoroku Yamamoto na hanapin at pagbayarin ang natirang American Carrier Group na swerteng nakaligtas sa pag-atake sa Pearl Harbor. Ang kapusukan ito ng Japan ay simula ng isang malaking labanan sa karagatang Pasipiko na tuluyang magpapabago sa takbo ng digmaan. Ito ang maging ugat ng malaking labanan sa kapuluan ng Midway.